Kumusta kayong lahat mga kaibigan? Ngayon pag-usapan natin ang isa sa mga pinakakaraniwang masarap na pagkain sa ating mga hapagkainan. Tuwing may okasyon man o kapag gusto lang nating bigyan ng sustansya ang ating pamilya, ang pagluto ng isang kalderong mainit na sabaw ng tinola o kaya naman ay isang mabangong piniritong manok ay talagang napakasarap sa pakiramdam. Masasabi nating ang manok ay isa sa mga pangunahing pagkain sa ating hapagkainan, masustansya na masarap pa. Ngunit mga kaibigan, habang ninanamnam ninyo ang sarap nito, naisip nyo ba kung bawat bahagi ba ng manok na ito ay ligtas nating kainin? Huwag sana kayong magsasawa sa paalala ko dahil sabi nga sa kasabihan, ang sakit ay nagsisimula sa bibig. At ito ay walang duda na totoo. Halos buong buhay na tayong kumakain ng manok pero marahil hindi natin naisip na sa simpleng manok na ito ay may nagtatagong mga panganib sa kalusugan. Ang ilang bahagi nito ay parang bodega ng mga lason. Sa katawan ng manok, unti-unting naiipon ang iba't ibang heavy metals, hormones, bacteria at mga maruruming bagay na hindi natin nakikita. Baka isipin ninyo ay nananakot lang ako pero ngayon sasabihin ko sa inyo na hindi ito biro. Kung tama ang pagkain, ito ay nagbibigay ng nutrisyon at nagpapalakas ng katawan. Pero kapag nagkamali, para ka na ring nagtanim ng isang time bomb sa iyong sariling katawan na maaaring makapinsala, sa video na ito, hihimayin nating mabuti at ipapaliwanag ng malinaw ang 7 bahagi ng manok na mariin kong inirekomenda na huwag ninyong kainin. Ito ay isang listahan ng panganib na may kinalaman sa kalusugan ninyo at ng inyong pamilya. Hindi lang natin dapat malaman kung ano ang 7 bahaging ito, kundi pati na rin kung bakit hindi ito dapat kainin at kung paano natin ito dapat linisin sa ating mga tahanan. Ang nilalaman ng video na ito ay puno ng mahahalagang impormasyon kaya't sana ay tapusin ninyo itong panoorin. Maniwala kayo, ang ilang minutong ilalaan ninyo ay katumbas ng kaligtasan sa pagkain para sa inyo at sa inyong pamilya sa mga darating na taon at sulit na sulit ito. Bago tayo magsimula sa ating paksa, kung tunay na nagmamalasakit kayo sa kalusugan ninyo at ng inyong pamilya, pakiclick muna ang subscribe button sa ibaba at i-on ang notification bell para hindi ninyo mapalampas ang mas marami pangkapaki-pakinabang na kaalaman tungkol sa kalusugan. Sa hinaharap, dito ibinabahagi namin ang mga katotohanang pangkalusugan na bihirang sabihin sa inyo ng mainstream media. Kung gusto ninyo ang aming ibinabahagi, mangyaring mag-type ng 1 sa comment section. Ito ang pinakamainit na suporta para sa aming patuloy na paglikha. Sige, wag na natin patagalin pa. Simulan na natin ang ating paksa ngayon kung paano maiiwasan ang mga panganib at kumain ng manok ng may kaalaman at kapanatagan. Ang 7 bahagi ng manok na hindi dapat kainin, ang unang bahagi ay ang ulo ng manok. Sa totoo lang, lalo na kapag umiinom ng alak ang isang nilagang ulo ng manok na may utak, laman at buto ay talagang masarap muyain. Ngunit mga kaibigan, kailangan kong magbigay ng babala sa mga mahilig kumain ng ulo ng manok. May isang lumang kasabihan, hindi ko alam kung narinig nyo na nagsasabing, ang ulo ng 10 taong gulang na manok ay mas malala pa sa lason. Medyo eksaherado pakinggan pero kailangan nating maintindihan ang aral sa likod nito. Bakit ganoon? Isipin ninyo, ang manok ay isang hayop na palakad-lakad sa lupa, buong araw tumutuka kung saan-saan. Ang kapaligiran ngayon ay hindi na kasing linis ng panahon ng ating kabataan. Ang lupa, tubig at kahit ang ilang feeds ay maaaring naglalaman ng mga heavy metal pollutants na hindi natin nakikita tulad ng lead at mercury. Kapag nakain ito ng manok, limitado lamang ang kakayahan ng kanilang katawan na i-metabolize ito. Maraming heavy metals ang hindi mailalabas. At ano ang mangyayari kung hindi ito mailabas? Ang mga lason na ito ay iikot sa buong katawan ng manok sa pamamagitan ng dugo. Ang utak ng manok, lalo na ang mga blood vessel nito, ay napakarami kaya ito ay nagiging isang lugar kung saan madaling maipon ang mga heavy metals. Ito ay parang gripo sa ating bahay na kapag matagal nang ginagamit, nagkakaroon ng kalawang sa loob ng tubo. Habang tumatagal ang buhay ng manok, mas maraming heavy metals ang naiipon sa ulo nito. Ang isang manok na 3 hanggang 5 taong gulang ay maaaring magkaroon ng heavy metal content sa ulo na maraming beses na mas mataas kaysa sa itinakdang safety standard ng ating bansa.
Kung paminsan-minsan lang tayong kumain, maaaring wala tayong maramdaman. Ngunit kung may ugali tayong kumain ng ulo ng manok, lalo na kung pinipili pa ang matatandang manok, ang mga heavy metals na ito ay dahan-dahang maiipon sa ating katawan. Sa katagalan, maaari itong makapinsala sa ating nervous system, atay at bato. Talagang hindi ito sulit. Ngayon may magtatanong, nakakatakot naman ang sinasabi mo. Paano ko malalaman kung ang manok ay matanda na o bata pa? Huwag mag-alala, tuturuan ko kayo ng ilang simple at praktikal na paraan para malaman agad. Una, tingnan ang palong. Ito ang pinakamahalaga. Ang isang batang manok ay may matingkad na pulang palong na tuwid na nakatayo at mukhang masigla. Samantalang ang matandang manok, ang palong nito ay unti-unting lumiliit at ang kulay ay nagiging dark red o mamula-mulang violet, malambot at nakatungo sa isang tabi. Pangalawa, tingnan ang mga paa. Suriing mabuti ang paa ng manok, ang balat sa talampakan nito yung parang kaliskis. Ang kaliskis ng batang manok ay pinomakinis kapag hinawakan at mas maputla, ang kulay karaniwan ay light yellow, samantalang ang kaliskis ng matandang manok ay ibang-iba, ito ay nagiging napakakapal at halata ang kulay ay mas matingkad, manilaw-nilaw o maputi-puti at matigas kapag hinawakan. Bukod dito, ang dulo ng mga kuko nito ay mas pudpod at matalim. Mariin kong inirerekomenda lalo na sa mga kaibigan nating nasa middle age at matatanda na iwasan na ang pagkain ng ulo ng manok. Lalo na yung mga native chicken na inalagaan sa probinsya ng ilang taon. Araw-araw silang nasa labas ng bahay, minsan ay naghahalungkat pa sa mga basurahan para maghanap ng pagkain, kaya hindi tiyak ang pinanggagalingan ng kanilang kinakain. Mas mataas ang panganib na magkaroon ng heavy metal sa ulo nito. Pero kailangan din nating maging makatotohanan. Yung mga broiler chicken na nabibili sa supermarket tulad ng 45-day chicken ay sabay-sabay na pinalaki sa poultry farm. Ang kinakain nilang feeds ay pare-pareho at maikli lang ang kanilang buhay, karaniwan ay ilang dosenang araw lang. Ang heavy metal content sa ulo ng ganitong uri ng manok ay mas mababa. Kung talagang natatakam kayo, paminsan-minsan ay kumain ng isa o dalawa para matanggal ang takam, okay lang. Pero tandaan, paminsan-minsan at katamtaman lang. Ang pangalawang bahagi ay ang leeg ng manok, partikular ang balat at mga kulani. Ito ay lugar kung saan naiipon ang dumi. Maraming tao rin ang mahilig kumain ng leeg ng manok. Adobo, inihaw, lahat masarap na pulutan. Ngunit mga kaibigan, pwedeng kainin ang leeg pero dapat kayong mag-ingat sa balat at sa mga bagay na nasa ilalim nito. Ang leeg ng manok ay masasabing isa sa mga lugar kung saan pinakakonsentrado ang lymphatic system. Kung susuriin ninyong mabuti, kapag naglilinis ng leeg ng manok, mapapansin ninyo na sa ilalim ng balat ay may maraming maliliit na hugis, itlog o parang hiblang bukol-bukol. Madulas ito kapag hinawakan at halos kasing laki ng ating kuko sa hinliliit. Ito ang mga lymph nodes o kulani ng manok. Para saan ang lymphatic system? Sa madaling salita, ito ang immune defense at detoxification system ng katawan ng hayop. Ang mga bacteria, virus at parasites na nakakaharap ng manok sa buhay nito ay kinakain at sinasala ng mga lymphocytes. Bukod pa rito, para maiwasan ang sakit, minsan ay nagdaragdag ng antibiotics o hormones sa feeds ng mga manok ngayon. Ang mga residue ng mga substance na ito ay maaring maipon din sa mga kulani. Kaya ang mga kulaning ito ay parang isang maliit na garbage processing station na puno ng dumi. Baka sabihin ninyo, kapag naglilinis ako sa bahay, tinatanggal ko naman yung mga malalaking bukol na nakikita ko, di ba? Sapat na yon. Hindi ganun kasimple. Ang mga kulaning ito ay hindi hiwa-hiwalay. Nakahalo ang mga ito sa taba at connective tissue sa leeg ng manok, kaya mahirap paghiwalayin. Kahit na alisin natin ang mga malalaki sa bahay, mayroon pa ring napakaraming maliliit na lymph particles na hindi natin nakikita na nakatago sa taba at connective tissues. Imposibleng malinis ito ng 100%. Kung makakain ito sa maikling panahon, baka magtailang o sumama ang tiyan. Pero kung pangmatagalan, para ka na ring patuloy na nagpapasok ng mga maliliit na lason sa iyong katawan na magbibigay ng malaking pasanin sa ating atay sa pag-detoxify at magdudulot ng pagkaipon ng mga lason
Kaya pwede pa bang kainin ang leeg ng manok? Pwede, pero kailangan itong dumaan sa masusing paglilinis. Kung talagang gusto ninyong kumain ng leeg ng manok, ang payo ko ay una tanggalin ang balat at taba. Ito ang una at pinakamahalagang hakbang, tanggalin ng buo ang balat at ang makapal na layer ng taba sa ilalim nito. Pangalawa, kayurin ang mga kulani. Pagkatapos tanggalin ang balat, makikita ninyo sa laman ng leeg ang ilang nakakalat na mapusyaw na dilaw o kulay abo na maliliit na bukol. Gamit ang likod ng kutsilyo o isang kutsara, kayo rin itong lahat hanggang sa luminis. Pangatlo, alisin ang manipis na balat membrane. Sa ibabaw ng leeg, mayroon pang isang napakanipis na membrane, tanggalin din ito. Pagkatapos ng tatlong hakbang na ito, ang matitira na lang ay ang malinis na laman at buto ng leeg. Sa ganitong paraan, masasabing medyo ligtas na itong kainin. Kaya mga kaibigan, sa susunod, huwag na kayong magmadali at iluto agad ang biniling leeg ng manok. Mas mahalaga ang kalusugan kaysa sa kaunting oras na iyon. Ang pangatlong bahagi ay ang glandula sa puwet. Maraming tao ang mahilig kumain ng puwet ng manok, sinasabing mataba at mabango ito at may kakaibang texture. Ngunit ngayon, malinaw kong sasabihin sa inyo, may dalawang bagay sa puwet ng manok na talagang hindi dapat kainin. Ito ay ang oropigeal gland, tail gland at ang bursa o fabricius. Ang oropigeal gland ang pinagmumulan ng matinding amoy. Baka bago sa pandinig ninyo ang pangalang ito, pero ito ay nasa ibabaw ng puwet ng manok, yung maliit na umbok. Para saan ito? Isa itong glandula na naglalabas ng isang dilaw na parang wax na oil na waterproof. Siguradong nakakita na kayo ng pato na laging tinutuka ang sarili nitong puwet tapos ipinapahid sa balahibo. Ang ginagawa nito ay ipinapahid ang oil na galing sa glandulang ito sa buong katawan para mapanatiling tuyo at malinis ang mga balahibo. Ginagawa rin ito ng manok. Ang unang problema sa glandulang ito ay ang napakatindi nitong amoy. Sa lahat ng legal na katayan, ito ay dapat na sapilitang tanggalin dahil nakakaapekto ito ng malaki sa kalidad at lasa ng karne. Ngunit kung sa palengke kayo bumili ng buhay na manok na doon mismo kinatay, karaniwan ay hindi nila ito aalisin para sa inyo. Minsan sila mismo ay hindi alam kung ano ito. Ang pangalawang problema ay madaling magkaroon ng impeksyon dahil sa pagtuka ng manok dito na nagiging sanhi ng pamamaga o sakit sa glandulang ito. Kaya ang mabahong oil sac na ito na posible may pamamaga ay dapat nating iwasang kainin. Ang pang-apat na bahagi ay ang bursa o fabricius, ang kampo ng mga virus. Ito ay nasa loob ng puwet ng manok malapit sa itaas na bahagi, isang organ na hugis sako at malambot kapag hinawakan. Ang bursa o fabricius ay ang pinakamahalagang central immune organ ng manok, katumbas ng headquarters ng ating katawan na responsable sa pag-produce ng B lymphocytes o immune cells. Dahil isa itong immune organ, kapag nagkasakit ang manok tulad ng pagkakaroon ng avian flu virus o nakakain ng lason, ang mga pathogen, toxins at metabolic waste na ito ay maramihang naiipon sa mga cells ng bursa o fabricius. Kapag nagkaroon ng sakit ang lugar na ito, maaaring mamaga, magdugo o mabulok at direkta itong magiging isang tunay na tambakan ng lason. Ang pinakakatakot ay ang mga virus at lason na nakatago sa mga cells na ito ay mahirap sirain kahit na dumaan sa mataas na temperatura ng pagluluto tulad ng pagpapakulo sa sabaw o paggigisa. Isipin ninyo kung gaano kalaki ang panganib kung makakain nito. Kaya mga kaibigan, sa susunod na maglilinis kayo ng manok, ang payo ko ay putulin na lang ang buong puwet. Huwag kayong manghinayang sa kaunting laman. Ito ang pinakasimple at pinakaligtas na paraan. Kung talagang gusto ninyong kainin, dapat ninyong siguraduhing matanggal ng lubusan ang oropigeal gland at bursa of fabricius. Ang panlimang bahagi ay ang thyroid gland, isang disruptor ng endocrine system. Ang thyroid gland ay matatagpuan sa magkabilang gilid ng leeg ng manok malapit sa trachea at hugis, dalawang maliliit na butil. Ang tungkulin nito ay mag-secrete ng thyroid hormones, isang napakahalagang hormone na nagre-regulate na metabolismo ng katawan.
Hindi natin dapat kainin ang thyroid gland ng manok dahil naglalaman ito ng maraming thyroid hormones. Kung makakain tayo ng sobra artificial, itong magdudulot ng hyperthyroidism. Ano ang mga sintomas nito? Pagkaba, mabilis na tibok ng puso, panginginig ng kamay, sobrang pagpapawis, pagpayat, pagiging irritable at iba pa. Kahit kaunting natirang thyroid tissue lang ang makain, ang hormones nito ay maaaring makagambala sa normal na endocrine system ng ating katawan. Para sa ating mga nasa middle age, matatanda at mga buntis na mas sensitibo ang katawan, mas mataas ang panganib. Kaya kapag naglilinis ng leeg ng manok bukod sa pag-alis ng balat at pagkayod ng kulani, tandaan din na tanggalin ang dalawang maliliit na thyroid glands. Ang pang-anim na bahagi ay ang baga ng manok. Ang baga ng manok, gaya ng pangalan nito, ay ang respiratory organ. Isipin ninyo, ano ang kapaligiran ng manok? Buong araw itong nasa lupa at ang hangin na nilalanghap nito ay puno ng alikabok, pulbos at iba't ibang hindi nakikitang molds at bakterya tulad ng sikat na salmonella. Lahat ng maruruming bagay na ito ay nalalanghap papunta sa baga. Ang istruktura ng baga ng manok ay napakakomplikado. Mayroon itong hindi mabilang na maliliit na bronchioles at alveoli parang espongha. Maraming pathogens at pollutants ang dumidikit sa loob ng mga alveoli o nagtatago sa plema at imposibleng malinis sa simpleng paghuhugas lang. Sa katagalan, maaari pa itong magdulot ng pamamaga o tuberculosis sa baga. Kaya isipin ninyo kung gaano karaming dumi ang nakatago sa air filter na ito. Kapag naglilinis tayo ng manok, ang baga sa loob ng dibdib kasama ang mga ugat at tissues ay dapat na lubusang tanggalin at huwag kainin. Ang pampitong bahagi ay ang adrenal glands. Saan ito matatagpuan sa manok? Sa tabi ng bato ng manok malapit sa gulugod, dalawang dilaw na parang hiblang glandula. Para saan ang adrenal glands? Naglalabas ito ng adrenaline, isang emergency hormone. Halimbawa, kapag natakot o nasa panganib ang manok, maglalabas ito ng maraming adrenaline para bumilis ang tibok ng puso at tumaas ang presyon ng dugo bilang paghahanda sa paglaban o pagtakas. Kung makakain natin ang adrenal glands ng manok, para na rin tayong kumain ng external adrenaline. Magdudulot ito ng biglaang pagbilis ng ating tibok ng puso, pagtaas ng presyon ng dugo, at pagiging abnormal na excited ng ating nerves. Para sa mga tiyo at tiya na may high blood pressure at sakit sa puso, napakalaki ng banta nito at maaaring mag-trigger ng malubhang kahihinatnan. Dahil malambot ang adrenal glands at ang kulay nito ay kahawig ng taba sa paligid, madali itong mababayaan. Kapag naglilinis ng lamang loob ng manok, siguraduhing suriin ng mabuti ang taba at tissue sa paligid ng bato ng manok at kayuring mabuti ang dalawang dilaw na adrenal glands hanggang sa luminis. Pagkatapos kayuring makikita ninyo ang dalawang malinaw na uka sa magkabilang gilid ng gulugod. Ang pitong bahaging ito, ulo ng manok, balat at kulani sa leeg, uropygial gland at bursa of Fabricius sa puwet, thyroid gland, baga at adrenal glands ang nasa ating listahan ng panganib ngayon. Gusto kong ipaalala sa lahat na hindi lang sa manok kundi pati sa mga ibang poultry tulad ng pato at gansa, ang mga katumbas na bahagi sa kanilang katawan ay mayroon ding parehong panganib. Iminumungkahi kong linisin at tanggalin din ang mga ito bago lutuin. Sige, matapos natin pag-usapan ang mga hindi dapat kainin, baka marami sa inyo ang nag-aalala na pwede pa ba tayong kumain ng manok? Huwag mag-alala, basta alam natin ang tamang paraan, ang manok ay mananatiling isang malusog at masarap na pagkain sa ating hapagkainan. Ngayon, ituturo ko sa inyo ang isang 3-step guide para sa ligtas na pagkain ng manok. Unang hakbang, tiyakin ang pinanggalingan. Ang pagpili ng mapagkakatiwalaang bilihan ng manok ang unang depensa. Ang pinaka-inire-rekomenda ko ay bumili sa mga malalaking supermarket o kilalang meat shop. Ang mga manok na binebenta dito ay dumaan sa tamang proseso ng pagkatay. Sa proseso ng pagkatay, ang mga halatang glandula tulad ng uropygial gland at bursa of Fabricius ay tinatanggal ayon sa regulasyon. Sa ganitong paraan, mas madali na para sa atin na linisin ito sa bahay. Kung mas gusto ninyong bumili ng buhay na manok sa palengke na doon mismo kinakatay dahil
sa tingin ninyo ay mas sariwa, siguraduhin ninyong obserbahan ang proseso ng magtitinda at pag-uwi sa bahay, suriin at linisin itong muli ng maigi. Pangalawang hakbang, masusing paglilinis. Huwag palampasin ang mga mahalagang bahagi. Ito ang pinakamahalagang hakbang. Ulitin at ibuod natin. Una, sa paglilinis ng ulo ng manok, kung talagang gusto ninyong kainin, piliin ang broiler chicken. Kung matandang manok, iminumungkahi kong itapon na lang. Pangalawa, sa paglilinis ng leeg, tanggalin ng lubusan ang balat at taba. Gamit ang kutsilyo, kayurin ang mga nakakabit na kulani at taba. Pagkatapos alisin ang dalawang maliliit na thyroid glands sa magkabilang gilid ng leeg. Pangatlo, sa paglilinis ng puwet, ang pinakamadaling paraan ay putulin na lang ang buong dulo ng puwet. Kung gusto ninyong itira, dapat ninyong hukayin at tanggalin ng malinis ang nakaumbok na uropigile gland at ang bursa o fabricius sa loob. Pang-apat, sa paglilinis ng dibdib at tiyan, pagbukas ng katawan ng manok, ang unang gawin ay tanggalin ng buo ang dalawang dark red na parang esponghang baga. Pagkatapos, kapag nililinis ang bato ng manok, kayo rin ng mabuti ang dilaw na adrenal glands na nakadikit sa gulugod sa tabi nito. Habang ginagawa ang mga ito, iminumungkahi kung gumamit kayo ng disposable gloves para mas malinis at maiwasan ang direktang contact sa mga bahaging ito na maaaring may bakterya. Pangatlong hakbang, lutuin sa mataas na temperatura at siguraduhing luto. Matapos malinis ang lahat ng bahagi, ang huling hakbang ay ang pagluluto. Kahit sabaw, adobo o steamed, iisa lang ang prinsipyo, dapat itong lubusang luto. Ayon sa mga pag-aaral, karamihan sa mga pathogenic bacteria at viruses ay namamatay kapag ang gitnang temperatura ay umabot sa 70 degrees Celsius pataas at nanatili doon ng ilang sandali. Kaya kapag nagluluto kayo ng manok, lalo na kung buo, siguraduhin kahit ang pinakaloob na bahagi tulad ng ugat ng hita ay lubusang luto at walang dugo kapag hiniwa. Ngunit nais kong bigyang diin ang mataas na temperatura ay nakakapatay lang ng mga mikrobyo, pero hindi nito kayang sirain ang heavy metals o hormones. Ito ang dahilan kung bakit paulit-ulit kong sinasabi na ang mga bahaging nag-iipon ng heavy metals at hormones tulad ng ulo ng manok at thyroid gland, ay pinakaligtas na itapon na lang sa halip na umasa sa pagluluto para ma-disinfect. Ngayon na tapos na tayo sa ligtas na pagkain ng manok, pag-usapan naman natin kung paano bumili ng magandang manok. Naranasan nyo na ba na sa palengke nakatingin kayo sa hilera ng mga manok at nalilito kung paano bumili ng sariwa? Huwag mag-alala. Ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang ilang paraan para malaman sa isang tingin kung maganda ang kalidad ng manok. Kapag natutunan ninyo ito, para na kayong eksperto at hindi na maloloko sa pagbili ng manok, unang paraan, tingnan ang hiwa sa leeg. Kung ito ay buhay na manok na kinatay dahil pumipiglas ito habang kinakatay ang hiwa sa leeg, ay karaniwang hindi gaanong pantay. At dahil tumitibok pa ang puso, ang dugo ay kumakalat sa paligid ng hiwa kaya mukha itong mamula-mula. Sa kabilang banda, kung ang hiwa ay napakakinis at tuwid at ang laman sa paligid ay maputi at walang gaanong bakas ng dugo, mag-ingat kayo. Malamang ito ay manok na may sakit na namatay o malapit nang mamatay bago hiwaan para magmukhang sariwa. Malaki ang bawas sa kasariwaan nito. Pangalawang paraan, tingnan ang mata. Ang mata ng sariwang manok ay malinaw at makinang, ang eyeball ay puno at ang paligid ng mata ay malinis. Ito ay nakabukas o bahagyang nakabukas. Kung matagal nang nakalagay ang manok o nagsisimula nang masira, ang mata nito ay lulubog at matutuyo. Ang mata naman ng manok na may sakit ay malabo, parang may takip na alikabok. Pangatlong paraan, tingnan ang mga paa. Ang mga paa ng sariwang manok ay hindi masyadong baluktot ang kulay, sa pagitan ng mga daliri ay natural na pink at wala itong amoy. Ang kaliskis sa ibabaw ng paa ay makintab. Kung ang kulay ng paa ay madumi, madilim o itim at ang kaliskis ay walang kintab, nangangahulugan itong hindi nasariwa ang manok. Pang-apat na paraan, tingnan ang balat. Ang balat ng sariwang manok ay makintab, ang kulay ay karaniwang mapusyaw na pink o off-white. Kung ang kulay ng balat ay madilim, manilaw-nilaw o may mga batik at medyo malagkit kapag hinawakan,
siguradong hindi na ito sariwa. Bukod dito, kung ang balat lalo na sa hita at pakpak ay may malalaking kulubot, nangangahulugan itong dehydrated na ang manok at matagal nang nakaimbak. Panlimang paraan tingnan ang puwet. Ito ay simple lang. Ang puwet ng sariwang manok ay malinis tingnan. Kung ito ay manok na may sakit, lalo na kung nagkaroon ng sakit sa bituka, ang paligid ng puwet ay maaaring may dumi o kahit berdeng bakas. Panganim na paraan tingnan ang laman at itsura. Gamit ang daliri, dahan-dahang pindutin ang dibdib ng manok. Ang sariwang karne ay matigas at elastiko. Ang pinindot na bahagi ay mabilis na babalik. Malinaw din ang texture ng laman. Ang hindi sariwang karne naman ay malambot at matagal bago bumalik ang pinindot na bahagi at ang texture ng laman ay malabo. Panghuli, mag-ingat sa manok na ininiksyonan ng tubig. Kung ang manok ay mukhang sobrang umbok, ang balat ay banat na banat at makintab, pero kapag hinawakan ay hindi pantay ang ilalim ng balat na parang may mga bukol o may makikitang mga butas ng karayom sa balat na may maitim na bakas sa paligid, malamang ay ininiksyonan ito ng tubig. Ang ganitong manok ay hindi lang mas mabigat sa timbangan, kundi marumi rin ang tubig na ginamit. Huwag na huwag itong bilhin. Sige mga kaibigan, tapos na ang ating pagbabahagi tungkol sa ligtas na pagkain ng manok ngayon. Balikan natin ng mabilis ang pinakamahahalagang puntos. Una, pakitandaan ang 7 ipinagbabawal na bahagi ng manok: ang ulo, ang kulani sa ilalim ng balat ng leeg, ang uropigeal gland at bursa of Fabricius, sa puwet ang thyroid gland, sa leeg ang baga sa dibdib at ang adrenal glands sa tabi ng bato. Ang 7 lugar na ito ang pinakamadaling kapitan ng dumi at lason sa katawan ng manok. Dapat natin itong linisin ng lubusan. Marami sa mga bahaging ito ay mariin kong inirekomenda na itapon na lang at huwag manghinayang. Pangalawa, matutunan ang 3-step guide sa ligtas na pagkain ng manok. Bumili sa mapagkakatiwalaang lugar, linisin ng masusi at lutuin ng lubusan. Kung magagawa natin ang 3 hakbang na ito, maiiwasan natin ang mga panganib at masisiyahan tayo sa sarap at nutrisyon ng manok ng may kapanatagan. Panghuli, gusto kong paalalahanan ang ating mga nakatatandang kaibigan. Ang iba't ibang function ng katawan ng mga nakatatanda, kabilang ang immunity at kakayahan ng atay at bato na mag-detoxify, ay unti-unti nang humihina. Kung ang isang kabataan ay makakain ng kaunting maruming bagay, baka kayanin pa ng katawan at walang malaking mangyari. Pero para sa mga nakatatanda, mas sensitibo ang katawan at mas madaling mapinsala ng mga lason at hormones. Alam ko na ang henerasyon natin ay nagmula sa hirap at habang buhay nating natutunang magtipid. Palagi nating iniisip na ang pagtatapon ng pagkain ay pag-aaksaya. Kahit alam nating hindi maganda ang isang pirasong karne, nang hihinayang pa rin tayong itapon. Ngunit gusto kong sabihin sa inyo, pagdating sa kalusugan, wag na wag tayo manghinayang. Ang ilang pisong matitipid sa isang kagat ng karne kapag nagdulot ng sakit ang gagastusin sa ospital, at ang hirap na daranasin ay hindi birong bagay. Ang ating katawan, ang ating puhunan, ang pinakamalaking yaman para sa isang masayang pagtanda. Ang kaunting pag-aaksayang ito kapalit ng pangmatagalang kalusugan ay sulit sa kahit anong kalkulasyon. Kaya sana ang mga kaalamang ibinahagi ko ngayon ay hindi lang ninyo itatatak sa inyong isipan, kundi ibahagi rin sa inyong pamilya at mga kaibigan. Sama-sama nating itaas ang ating kamalayan sa kalusugan at bantayan ang kaligtasan ng pagkain sa ating mga tahanan. Iyan ang tunay na matalinong pamumuhay. Sige, hanggang dito na lang ang ating pagbabahagi ngayon. Kung sa tingin ninyo ay nakatulong ang video na ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Malugod ko ring tinatanggap ang inyong mga saloobin at karanasan sa comment section. Hanggang sa susunod na video,